pagbuo ng mga proyektong paimprastraktura sa Bicol Region ay ang isa sa patuloy na isinusulong ngayon ng mga lokal na opisyal sa nasabing rehiyon na naglalayong mapabuti ang turismo, pasiglahin ang ekonomiya at magbigay ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Bicolano. Ang Bicol ay isa sa mga umuunlad na rehiyon ng Pilipinas sa kasalukuyan at ito ngayon ay nakikipagkompetensya sa parehong lokal at sa buong mundo at walang tigil ang pag-usbong ito. Ang malawak na pagbuhos ng pamumuhunan at mga proyektong paimprastraktura na kasalukuyang nangyayari sa rehiyon ang siyang magpapaunlad sa pamumuhay ng mga Bicolano at mag-aalok ng mas malaking oportunidad sa populasyon. Kaya upang may pagpatuloy ang kaunlarang ito sa Bicol, ay patuloy na isinusulong ngayon ng mga lokal na opisyal na masabing rehiyon ang mga malalaking proyektong paimprastraktura na makakatulong sa paglago ng bawat probinsya na sakop ng Bicol Region. Ano-ano ba ang mga malalaking proyektong ito na isinusulong ngayon sa Bicol Region? At magkano ba ang magiging halaga ng mga nasabing proyekto? Yan ay ating alamin. Ngunit bago tayo magpatuloy, amigo, ay maaari bang pakisubscribe ng ating channel dahil marami ka pang dapat na malaman sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. Habang patuloy na isinusulong ngayon ng ating gobyerno ang pagpupondo para sa PNR South Long Haul Project na magsisimula mula Maynila hanggang Bicol Region, ay kasalukuyan namang itinutulak ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda ang pagtatayo at pagkumpleto ng kahabaan ng Mariles ng Naga hanggang Legazpi, isang proyekto na nakikitang magpapalakas ng turismo at pang-ekonomiyang aktibidad sa rehiyon ng Bicol. Sinabi ni Salceda na siyang namumuno sa House Ways and Means Committee na nagkaroon siya kamakailan ng pagpupulong kay Department of Transportation Jaime Bautista upang tuklasin ang mga opsyon para sa muling pag-aayos ng mahalagang proyekto sa transportasyon ng Bicol na makikinabang sa rehiyon at sa mga residente nito. Sinabi niya na dinala niya ang ideya ng isang modernong bahagi ng Riles na mag-uugnay sa Naga City sa Camarines Sur at Legazpi City, ang regional na sentro ng Bicol na matatagpuan sa ikalawang distrito ng Kongreso ng Albay. Sinabi ni Salceda na nangako si DOTR Railways Undersecretary Cesar Chavez na isa ring Bicolano na aayusin kaagad ang Naga-Legazpi Rail na pupondohan ng national government. Sinabi rin niya na siya ay positibo ng karagdagang pagunlad at pagpapabuti sa infrastruktura ng transportasyon sa rehiyon ng Bicol ay higit na makakatulong sa pagsulong na pagtaas ng turismo at pang-ekonomiyang aktibidad sa Southern Luzon. Ang 142 billion pesos na PNR South Long Haul Project na orihinal ay minungkahi ni Salceda ay nagkaroon ng sagabal matapos ibasura ng Administrasyong Duterte ang scheme ng pagpopondo nito dahil sa sinasabing hindi pagkilos na exempt bank, ang Chinese State Bank, sa utang ng Pilipinas. Ngunit sa kabila naman ito, ang PNR South Long Haul Project ay tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang prioridad ng kanyang administrasyon at sinasabing kabilang sa mapaksa ng kanyang pagbisita sa China noong Enero. Ang proyekto ay isang napakalagang infrastruktura hindi lamang para sa Bicol, kundi para sa buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay naprubahan at mariingin nirekomenda ng Bicol Regional Development Council noong taong 2015. Inilalarawan ang proyekto bilang bahagi ng isang serye na mga multi-modal big-ticket projects upang gawing mas maginhawang gateway ang Bicol sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng hangin, dagat, kalsada at riles. Muling pinagtitibay ng Albay ang tungkulin nito bilang regional na hub ng Bicol at Economic Radiation Center. Sinabi ni Salceda na habang isinasagawa ang mga negosasyon para sa pagpupondo ng proyekto ng PNR South Long Haul, ay sulit na itulak at kumpletuhin ang bahagi ng Naga-Legazpi Rail na may budget na nasa loob ng pambansang pamalaan o pangpondohan at tiyak na ibigay ang pinakamahusay na kita sa pamumuhunan. Sa kabilang banda naman ng isa pang proyektong paimprastraktura na itatayo sa Bicol Region ay ang Quezon-Bicol Expressway Toll Road 5. Ang oras ng paglalakbay mula Bicol hanggang Maynila sa pamagitan ng lupa at vice versa ay palaging isang nakakapagod na paglalakbay. Hindi lamang ito tumatagal ng maraming oras, ngunit kabilang din dito ang pagiging maipit sa traffic jam sa mga abalang lansangan ng town proper sa kahabaan ng Maharlika Highway.
Kung minsan na higit na nagdaragdan sa kabuang oras sa paglalakbay ay ang mabagal na pagmamaneho sa gitna ng mahabang lubak-lubak na kalsada o sa pamamagitan ng kalahating saradong kalsada dahil sa mga mudslide sa panahon ng matinding tagulan. Ngunit isipin ng isang expressway na magbibigay ng isang paraan ng tuloy-tuloy na transportasyon papunta at mula sa Bicol. Magandang balita ito para sa lahat, lalong-lalo na sa mga manlalakbay. Dahil ang problema sa paglalakbay sa kabaan ng kalsada papunta sa Bicol ay tutugunan ng ating gobyerno, kapartner ang pribadong sektor. At ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng Quezon Bicol Expressway o ang Southern Luzon Toll Road 5. Ang Quezon Bicol Expressway ay isang bagong proyekto na may haba na 417 kilometro na magmumula sa Lucena City hanggang Matnog, Sorsogon. Layunin itong bawasan ng oras ang biyahe at maiwasan na pagdaan sa gilid ng bundok at iba pang pira-pirasong kalsada ng Maharlika Highway na naging tanging ruta ng mga motorista na papasok at palabas ng Bicol. Ang expressway na ito ay tiyak na magbibigay ng malaking kadalian sa mga manlalakbay sa pamamagitan ng pagpapaikli ng oras ng paglalakbay at pagbibigay ng mas ligtas sa daanan para sa mga motorista. Ang bagong SLEX TR5 ay magsisimula sa dulo ng SLEX TR4 mula sa Barangay Mayaw, Lucena City sa Quezon Province. Ito ay magkakaroon ng 4 na linya ng kalsada na magtatapos sa Matnog, Sorsogon malapit sa ferry terminal. Magkakaroon ito ng 8 segments at 28 interchange. Ang unang segment ito ay ang Lucena City hanggang Gumaca, Quezon na may haba na 59 na kilometro. Ang ikalawa ay ang Gumaca, Quezon hanggang Tagkawayan, Quezon na may haba na 62 kilometro. Ang ikatlo ay ang Tagkawayan, Quezon hanggang Sipukot, Camarines Sur na may haba na 59 na kilometro. Ang segment 4 naman ay ang Sipukot hanggang Naga City, Camarines Sur na may haba na 35 kilometro. Ang segment 5 ay ang Naga City hanggang Pulangi, Albay na may haba na 48 kilometro. Ang ika-6 naman ay ang Pulangi hanggang Legazpi City, Albay na may haba na 35 kilometro. Ang segment 7 naman ay ang Legazpi City hanggang Sorsogon City ng Sorsogon na may haba na 54 na kilometro. At ang segment 8 naman ay ang Sorsogon City hanggang Matnog, Sorsogon na may haba na 62 kilometro. Ang bagong SLEX Toll Road 5 ay proyekto ng San Miguel Corporation, kapartner ang Philippine National Construction Corporation, na naglalayon ding makapagbigay ng bago at alternatibong daan para sa mabilis na pagbiyahe papunta sa mga probinsya sa Southern Luzon kasama na ang kanilang mga tourist destination at isa ding pinakabilis na daan papunta sa mga Roro Port, Fishport at Seaport ng Southern Luzon. Amigo, anong masasabi mo sa mga proyektong ito para sa Bicol Region? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito.